Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinaabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo. Magsiupo po ang lahat. Reverendo Padre
Hans Magdurulang, ang ating kura-paroko, mga kapatid na pari, mga reliyoso at reliyosa, mga lingkod bayan at leader laiko ng parokya, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng ating mahal na Birheng Maria. Ito ay isang kapistahang ipinagdiwang ng simbahan mula pa noong ika-6 na siglo. Noong 1950, itinanghal ni Papa Pio XII bilang dogma o tiyak na paniniwala na si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa bilang pakikipisan sa pangakong muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus sa mga tapat na tagasunod nito. Ang tiyak na naipagkaloob sa ating mahal na ina ay siya ring tiyak na inaasahan ng mga nagsusumikap maging tapat na lingkod ng Panginoong Hesukristo tulad niya. Ano ang kaugnayan ng kapistahang ito sa ating buhay? Ano-ano ang mga nais ituro sa atin ng ating mahal na inang nasa langit? Una, buong sariling pag-aalay. Ang mahal na Birheng Maria ay iniakyat sa langit ng buong buo, katawan at kaluluwa. Isang paliwanag dito ay ang kanyang Inmaculada Concepcion dahil hindi siya nabahira ng anumang uri ng kasalanan. Hindi niya mararanasan ang korupsyong dala nito kahit pa sa kamatayan. Dahil natatangi ang biyaya ng kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Sa puntong ito, parang hindi natin matutularan ang ating mahal na ina. Subalit may isa pang paliwanag kung bakit buong buo siyang inakyat sa langit. Ito ay sapagkat buong buo rin ang kanyang naging pag-aalay ng buhay sa Diyos at pagsunod sa kanyang anak bilang pinakaganap nitong disipulo. Makikita ang buong sariling pag-uo niya sa Diyos sa kanyang fiat at ang buong sarili niyang pag-uo sa kanyang kapwa sa pag-aalaga sa kanyang matanda at buntis na pinsang si Elizabeth. Sa marami pang pagkakataon, buong sarili niyang binuhat ang krus ng pag-ibig sa Diyos at kapwa bilang pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Itinuturo sa atin ng ating mahal na ina ng buong sariling pag-aalay ay isang paraan upang matularan natin siya na harinawa ay magdadala rin sa atin sa kanyang kinaroroonan. Ikalawa, kababaang loob. Ang buong sariling pag-aalay ni Maria ay naging posible lamang dahil sa kanyang kababaang loob. Sa unang misteryo ng tuwa, ang pagbati ng anghel sa mahal na Birhen, sinambit niyang, "Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi." Sa ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth, pinuri ni Maria ang Panginoon sapagkat nilingap niyang akong kanyang abang alipin. Ang pananatili ng kalinawang ito
ng kanyang pagkakakilanlan sa harapan ng Diyos. Ang naging sikreto sa pagpapakumbaba ng mahal na Biring Maria na susi sa kanyang buong sariling pag-aalay. Ang ugat ng kasalanan ng unang Adan at ng unang Eva ay ang paglimot nila sa kanilang katotohanan bilang mga nilikha ng Diyos. Ninais nilang maging tulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti sa masama, kaya nila kinain ang ipinagbabawal na prutas sa hardin. Ang pagmamataas na ito ang nagdala sa kanilang sumuway sa utos ng Diyos. Ito rin ang ugat ng lahat ng iba pang kasalanan. Itinuturo sa atin ng ating mahal na ina na lagi nating alalahanin ang ating katotohanan sa harap ng Diyos at kapwa. Ang pagpapakatotoo sa kung sino tayo, ang daan tungo sa mapagkumbabang pag-aalay ng buong sarili sa Kanya. Sa paanong paraan tayo magiging mapagmataas sa ating mga pakikitungo? Ano nga ba ang ating ipinagmamalaki? May pagkakaiba ba kung ang tuon natin ay hindi lamang sa salitang alipin, kundi sa mga salita ng Panginoon? Ikatlo at huli sa lahat, ang katarungan ng Diyos. Sa Magnificat, si Maria ay ipinapahayag ang luhika ng katarungan ng Diyos. Sabi niya, tinanggal sa kanilang luklukan ang may kapangyarihan at itinaas ang mga nasaabang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Ito ang ilan sa mga pagbabaliktad ng mga pamantayan ng mga kaharian ng mundo, pagsapit natin sa paghahari ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa kanyang kapakumbabaan, itinatanghal natin ang mahal na Birheng Maria. Itinuturo sa atin ng ating mahal na ina na patuloy tayong magtiwala at manindigan sa katarungan ng Diyos. Kahit sa mukhang talo-dihado tayo minsan dahil sa laganap na pagpaparamdam ng katarungan at ng mga pagpapahalaga ng mundo, ang lahat ng ito'y uhusgahan at isa sa ayos sa kaharian ng langit. Katabi ng kanyang anak na si Jesucristo sa langit, epektibo ang pamamagitan ng ating mahal na ina para sa atin. Hilingin natin ang biyaya na tulad niya, tayo ay maging mapagkumbaba at totoo sa ating mga sarili, sumasandig at umaasa sa katarungan ng Diyos upang buong buhay at walang pag-aatubili nating maialay ang ating sarili sa pagpapasan ng krus ng pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan sa piling niya at ng kanyang anak na si Jesucristo. Lagi nating isapuso ang kanyang bilin sa mga lingkod sa kasalan sa Kana. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Amen.